It involves you, anunsyo ni Mrs. Romero. Kung ano mang nangyari sa pagitan niyo ay siyang ikinasira ng pagkatao ni Brent na kailangan pa niyang kumonsulta sa isang therapist, isang beses sa isang linggo. And he has been for the past 3 years. I don't know the details of his problems, but I know it's serious since I take him there. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako nandito. Nahinto si Arlena na lumapit ang waitress at inilapag ang order ni Mrs. Romero. Nagsalubong ang kilay niya nang may inilapag rin ito sa kanyang harap. I didn't, it's on me. Pinanood niya ang pag-alis ng waitress at ang pagkuha nito sa mga plato sa bawat table na madadaanan. Tuloy ay hindi niya maiwasang isipin na mag-apply ng waitress. Kahit tagahugas lamang ng plato o kaya'y tagapulot ng pinagkainan ng mga customer. Siguro naman ay mapagkakasya niyang sasahurin sa loob ng 1 buwan. Muli siyang bumaling kay Mrs. Romero nang magpatuloy ito sa pagkukwento. His therapist believes that you are the key to his recovery. He's been searching for you for 3 years. Ang anunsyong iyon ng PA ni Brent ay nag-iwan sa kanya ng iba't ibang emosyon at hindi niya nagawang magsalita. Ang kanyang puso ay biglang kumirot para kay Brent at napapaisip kung ano bang nagawa niya noon na naging dahilan ng pagkawasak nito. Natahimik siya ng ilang segundo at pinoproseso ang mga sinabi ni Mrs. Romero. Until he apologized to her, she would never excuse or forgive his behavior. Ang ginawa nito sa kanya hindi katanggap-tanggap, pero kung ang mga sinabi ng ginang sa kanya ay totoo, at siyang dahilan kung bakit ito nagpupunta sa therapist, at kung bakit ito galit sa kanya, ngayon ay nasagot na niya. Pero he said I meant nothing to him, and he regrets meeting me. Baka nagkakamali ka lang ng inaakala at interpretasyon. Sa huli ay sabi na niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Muntik na nikip ang kanyang dibdib sa pagbalik tanaw niya sa alaala ng sinabi sa kanya ni Brent. That was just his ego and her talking. Pero hindi lang naman si Brent ang nagdusa pagkatapos ng gabing yun. Aniya, saka nagbaba ng tingin. Ayaw niyang makita ng ginangang pamamasa ng kanyang mga mata. Marami rin ang nawala sa akin. Higit pa sa kanya. Pero ni minsan hindi ko yun ibinuntun sa iba. Naiintindihan ko. Pero sana mahanap mo sa iyong puso na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Mrs. Romero, ang mga mata nito'y lumambot habang nakatingin sa kanya. Hindi ka lang niya kailangan bilang assistant. Kailangan ka rin niya para makarecover siya. Anong magagawa ko? Maang na tanong niya. Nalulungkot siya dahil sa nangyari kay Brent sa kadahilanang hindi niya alam. At hindi rin niya alam kung bakit siya ang susi sa paggaling nito. Hindi naman siya doktor at ipinaliwanag niya yun kay Mrs. Romero. Kailangan mo lang ay palaging nasa tabi niya. Kapag palagi kanyang nakikita ay baka makumpronta niya ang nakaraan at malay natin ay gumaling na siya. Kinagat ni Arlena ang iba pang labi niya. Hindi pa rin sang-ayon sa sinasabi ni Mrs. Romero. Hindi rin siya magugulat pa kung sinabi lang yun ni Brent sa kanyang assistant para mas ipahiya siya. Yun bang sinabi ng therapist sa kanya? Tanong ni Arlena nang wala nang ni isa sa kanilang bumasag sa namutawing katahimikan. That I spent time with Brent? Mula sa bag nito ay may dinukot itong folder kung saan may nakasulat na contract sa harap. Hindi ko alam kung ano ang kanilang usapan, pero ito ang offer niya sa'yo. Arlena opened the folder, took one look and pushed it back. I'm afraid I'll have to decline. Kung importante ako sa paggaling niya, he can do better than that. Tumitig sa kanya si Mrs. Romero. Ang bibig nito ay nakanganga na para bang ngayon lamang siya nito nakita. Ikaw na rin ang nagsabi. 2 gagampan ng kontrabaho sa kanya, hindi lang bilang assistant. Dagdag niya. Hindi inisip kung anong iisipin sa kanya ng Gina. Kung meron man siyang natutunan sa 1 taong pagtatrabaho niya sa kanyang kuya, ay ang magkaroon ng choice para sa kanyang sarili. At dahil kailangan siya ni Brent sa paggaling nito sa kung anuman, kailangan niyang taasan ang halaga niya. She was in a much better position to negotiate because Brent needed her more than she needed him. Dapat ay tinanggap na siya nito noong nasa 15,000 pa lang ang offer nito sa kanya. Ngayon na may alas siya kay Brent, ay gagawin niya ang lahat para maayos ang buhay ng mga anak niya. Kakausapin ko lang si Mr. Tucson, ani ni Mrs. Romero, saka tinawagan ng boss nito.
Pinanood at pinakinggan niya si Mrs. Romero habang kausap si Brent sa kabilang linya. Pagkatapos na yun ay may isinulat ito sa kontrata saka iyon ibinalik sa kanya. 75,000 is a lot, but if she's gonna rob him for good, she has to step her game up. Lalo na kung alam niyang araw-araw siyang ipapahiya ni Brent at kailangan niya iyong tiisin. Kailangan niya ng mas malaking sahod. He can still do so much better than that. Muli nitong ibinalik ang atensyon sa kausap. Pagkatapos ay bumalik sa kanya. 100. This is the highest he's willing to go. Malapad ang ngiti ni Arlena na tumango sa Gina. Thanks for the generous offer, but I have a few conditions. Muling bumalik si Mrs. Romero kay Brent. Mr. Tucson, we have a deal, but she has a few conditions. Kahit hindi malakas ang speaker ng cellphone ni Mrs. Romero, ay dinig niya ang pagtaas ng boses ni Brent at iniimahe niya ang pagbuga ng apoy sa bunganga nito mula sa kabilang linya. Pero wala siyang pakialam. Kung di lang sa ugali nito hindi ito malalagay sa ganoong sitwasyon. Palihim siyang ngumiti. Dapat ay nagpakabait ito sa kanya noong una pala. Ngayon ay pagbabayaran nitong masamang pagtrato nito sa kanya. Ibinaba ni Mrs. Romero ang tawag, saka muling humarap sa kanya. Ngayon ay seryoso ang tingin nito. He wants you in 6 a.m. and you cannot add any other conditions or the deal is off. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ang aga? My babies aren't awake at that time and... Problema mo na yon, Arlena. Sa sahod na idinedemand mo kay Mr. Tucson, which is daylight robbery by the way. You should have known it would come at a price. Naiiritang sabi ni Mrs. Romero. Ipapadala ko na lang sa'yo bukas ang bagong kontrata. Tatanggi pa sana siya, pero tumayo na ang ginang at nagpaalam sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Arlena, saka lumabas sa cafe. Hindi niya alam kung tama bang pagdedemand niya kay Mrs. Romero, na alam niyang inaiirita sa kanya. Pero wala siyang pagpipilian, dahil kung ang dragon ang makakatrabaho niya at bubugahan siya nito ng apoy araw-araw, kailangan niya ng malaking sweldo. Pero kahit medyo nakokonsensya siya, dahil sa malaking sweldo na matatanggap niya ay hindi niya maiwasang magdiwang. Wala siyang pakialam kung isipin ng iba na kahihiyan ang ginawa niya. Para sa kanyang mga anak, wala siyang hindi kayang gawin. Nang makauwi siya ay sinalubong siya ni Brenda. Ang mga pinamili nila ng kuya niya ay nasa tamang lalagyan na at ang mga anak niya ay mahimbing na ang tulog. Kaya naman kinausap niya si Brenda tungkol sa schedule niya bukas at pumayag naman itong tumira pansamantala sa kanyang bahay kung sakali mang magbago ang kanyang schedule. Sigurado ka ba sa papasukan mong trabaho? Kapag kuway tanong ni Brenda, marahil ay nag-aalala ito sa kanya dahil sa huli niyang interview at umuwi siyang umiiyak. Matamis niya itong nginitian. Oo naman, pero hindi siya sigurado dahil alam niyang teritoryo ng dragon ang kanyang papasukin at hindi niya alam kung kailan siya dito bubugahan ng apoy. Ang ipinagdarasal lamang niya sa bawat araw na magkukrusan landas nila na sana ay makatulong siya sa pinagdaraanan nito. Kung yun man lang ang magawa niya bago niya tuluyang makalimutan ang nararamdaman niya para sa lalaki. Arlena reported for her official first day as Brent's assistant, very early as instructed. Inaasahan siya nito ng alas 6 ng umaga, kaya naman alas 5 pa lamang ay nasa gusali na siya. Pagkatapos niyang huminto at makipagkwentuhan sa dalawang gwardya, ay nagtungo na siya sa opisina ng CEO, sa pinakamataas na palapag. Ngayon na may access card na siya, ay hindi na niya kailangan pang pumunta sa reception area at pakisamahan ng 5 sams na naroon. Dahil maaga pa ay wala pang naroon upang bumati sa kanya, kaya naman agad siyang naglibot sa hallway at hinanap ang kanyang opisina. Si Brent at ang dalawa pang executives na sina Calvin at Carson Tucson, na sa tingin niya ay relatives ni Brent, ay silang may pinakamalaking opisina sa palapag na yon. Ang mga pinakamaliit na opisina naman ay pagmamayari ng mga assistant ng dalawang Tucson, kabilang ng head assistant ni Brent. At ang isa pa, inisa-isa niya ang mga pinto upang hanapin ang kanyang pangalan. Ngunit ni isa sa mga yun ay wala ang kanyang pangalan. Huminto siya sa reception area ng palapag na yon at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Mrs. Romero. Ngunit nawala yun ang mabasang mensahe ni Brenda at pinapaalam sa kanyang mga gagawin nito kasama ang kanyang kambal. Marahil ay tulog pa ang kanyang kambal at napakaraming gagawin ng mga ito sa buong araw. Tuloy hindi niya maiwasang malungkot dahil wala siya sa tabi ng kanyang mga anak. Nagugustuhan ni Arlena ang masayang plano ni Brenda sa buong maghapon.
Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala lalo na sa kanyang anak na babae. Kaya naman tinawagan niya si Brenda. Hindi naman nagtagal nang sagutin iyon ni Brenda. Pasensya na, kasusubo ko lang ng tinapay. Okay lang, may ihahabilin lang sana ako. Ilang minuto rin nilang pinag-usapan ang plano ni Brenda at binigyan na rin niya ito ng paalala tungkol kay Celine. Siniguro naman ni Brenda na titingnan nitong mabuti ang kanyang mga anak lalo na si Celine. Please Brenda, hindi siya pwedeng tumanggap ng kahit anong pagkain kanino man. Pangako, hindi ko hahayaan na may lumapit sa kanila at napak ko na rin ang EpiPen sa kanilang bag. Huwag ka mag-alala. Salamat. Nagugustuhan ni Arlene ang confidence ni Brenda. Pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Nang unang beses niyang mapakain ang kambal niya ng matitigas na pagkain, ay labis ang pangamba niya nang matunghayan niya ang kalagayan ng anak niyang si Celine na mangisay at hirap sa paghinga nang makatikim kahit na maliit lang na butil ng mani. Nagpapasalamat siya dahil ng sandaling yon. Ang pinsan ng kuya niya na si Eros ay isang doktor at kaagad na inalalayan ng kanyang anak. Ilang minuto ang nakaraan at naging maayos ang paghinga ni Celine. At kaagad nilang dinala ang anak sa ospital para mas lalong masuri. At doon niya nalaman na allergic ang anak sa mani. Ang tunog ng pagbukas ng elevator ang nagpabalik sa kanya sa wisyo at bumaling siya roon. Binati siya ng matalim na tingin ni Brent na halos umalingaw-ngaw ang pagpadyak ng mga paa sa makinis at makintab na sahig ng hallway. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mamangha sa mala-Adonis nitong aura na animoy kagagaling lang sa photoshoot ng isang sikat na magazine. Ang suot nitong black and white suit ay hindi nabigyan ng hustisyang napakagwapo nitong muka. Ang mga mata nito na kung hindi lang mataliman tingin sa kanya, ay tsak nalulunurin siya sa maladagat nitong kulay. Just like her twins, his eyes was a deep blue sea with a hint of gray. They are the spitting image of him, no doubt. At kung hindi lang ito galit sa kanya, malamang ay tinakbo na niya ang pagitan nila at pinalupot ang sarili sa leeg nito at parang pusa na maglalambing. Hindi niya maintindihan kung bakit may taong katulad ni Brent na malakas ang dating sa napakaagang araw. Good morning, Mr. Tucson. Ngiti niya sabay kaway sa lalaki. Nandito na ako kagaya ng request niyo. How can I assist you today? Miss Camino. Tumango ito sa kanya. Ang mga mata nito'y walang emosyon na lampasan lang siya nito. Sinisilaw siya sa amoy ng magkahalong mint soap at pinakamahal nitong pabango. Marahan siyang napabuntong hininga. Surely it's a crime for a man to smell this good. Paano siya makakapag-concentrate sa trabaho kung amoy pa lang ni Brent ay lumulutang na siya? Para bang gusto niyang gapangin ang lalaki at amuyin maghapon. Focus. Sermon niya sa sarili. Kailangan niyang itatak sa isip niya na hindi na pwede ang kung ano mang iniisip niya dahil kasal na ito. Mr. Tucson, meron ho ba kayong ipapagawa sa akin? Patakbo siyang sumunod kay Brent dahil sa malalaking hakbang nito ay kailangan niya itong habulin. Akmang papasok na siya sa opisina nito nang biglang isara ni Brent ang pinto at muntik nang tumama sa kanyang matangos na ilong. Naiwan siyang napamaang at napakurap dahil sa ginawa nito at muntik na niyang mamurang lalaki na nasa loob na ng opisina. Galit siyang tumalikod at muling bumalik sa reception area. Inayos niya ang kanyang sarili at pinakalma ang malapit ng sumabog na dibdib. Oo at malaki ang demand niyang sweldo rito. At kung kinakailangan niyang gumapang sa sahig ay gagawin niya. Mabigyan lang ng tamang serbisyo si Brent. Ngunit hindi yun nangangahulugan na pwede siyang tratuhin ito ng ganoon. Lalo na't itong may gusto na magtrabaho siya sa kumpanya nito. At dapat ay mabait ito sa kanya. Matalim ang tingin na pinukol niya sa pinto ni Brent. At hindi siya nakatiis nang muli niyang balikan ang pinto. At akmang kakatok nang bumukas iyon. At natagpuan niya ang sarili na nakatitig sa malayelo at naiirita nitong tingin. Mr. Tucson, hindi ko ho alam kung saan ang opisina ko. Hinanap ko na pero hindi ko makita ang pangalan ko sa kahit na saang pinto. Hugot ang hininga at iwas tingin niyang saad sa kanyang CEO. Hindi niya kayang tingnan ng nakakatindig balahibo nitong tingin na anlimoy hinihila siya. Pagkusay nasa liig nito ang kanyang tingin, taas baba nitong Adam's apple sa tuwing lulunok ito. Tuloy ay hindi niya maiwasang mapalunok rin nang lumandas ang kanyang mga mata sa baba nito. Kapansin-pansin ang maliit na sugat sa baba nito na marahil ay dahil sa pag-shave nito sa tumutubong balbas. The second thought crossed her mind. She stepped back from him. You hate him, remember? Paalala niya sa sarili. Hindi kaaya-aya ang itsura niya para sa'yo. Itinuro ni Brent ang desk na nakaharap sa opisina nito. Your seat is over there. Pero hindi yan office.
Sabi niya. Sinusubukang habaan ng kaunti na niyang pasensya. Ang corridor sa gilid ng hallway ay hindi matatawag na opisina. Paano siya makakapagtrabaho sa ganoon paligid? An office is a privilege only a few have. Marahang sabi ni Brent. Magsasalita pa sana siya pero nang muling magtama ang kanilang mga mata at sa lubong ang kilay nito habang nakatingin sa kanya ay itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. And you are not one of the few. Dagdag pa nito saka siya mahinang itinulak at naglakad patungong break room. Tulad ng naliligaw na tuta ay sumunod si Arlana sa kanyang CEO dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Parang wala sa sarili si Brent at hindi rin alam ang gagawin. Marahil ay hindi rin ito alam kung bakit ito nasa break room. Pabulong itong nagsalita at dahil mahina ay hindi niya yun narinig. Mahina siyang napabuntong hininga at lumapit kay Brent. Ako na ho, sir. Pinatabi niya si Brent at binuksan ang cabinet upang kumuha ng cup at saucer. Ininat niya ang sarili upang abutin ang baso na nasa dulo. Ngunit kahit naka-heel siya ay hindi pa rin niya maabot iyon. At akmang hihingi sana siya ng tulong kay Brent. Nang bigla ay maputo lang kung ano mang salita ang mailalabas niya sa kanyang bibig at naging marahas ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga hita ay nagbabantang malusaw nang maramdaman niya ito sa kanyang likuran. Ang matigas nitong katawan ay nakadiin sa kanya habang inaabot nitong dalawang baso at saucer. It took her heart a very long time to calm down, even after he'd stepped back to give her room. Pilit na tinatatagan ni Arlana ang kanyang loob upang labanan ng tukso at tensyon na nabubuhay sa kanya. Habang hinuhugasan niya ang baso nito ay nasa nangyari kanina ang kanyang isip. Kailangan niya bumalik sa realidad nang wala nang ibang namamagitan sa kanila maliban sa kung ano man ang meron sila. He's her boss, her happily married boss. Isang gabi lamang ang pinagsaluhan nila at nawala siya ng 3 taon. Pareho silang nag-iwan ng pangit na alaala sa isa't isa. Bagamat magandang naiwan sa kanya ay hindi maitatanggi na nasaktan niya si Brent sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi rin siya umaasa na magbabago pa ang tingin sa kanya ni Brent. Ang hiling lang niya, kung sakali man na magtagal siya sa pagtatrabaho kay Brent, ay maging mabait ito sa kanya hanggang sa tuluyan ng maghiwalay ang landas nila. Sa iisipin yun ay parang sinusuntok ang kanyang puso. Hindi naman niya maitatanggi na meron siyang nararamdaman para kay Brent. Kaya hindi maiwasan na malungkot siya, lalo na para sa mga anak niya. Where is my damn coffee? Napaigtad si Arlana at aligagang tinapos ang filter coffee ni Brent. Pagkatapos niyon ay ibinigay niya yun kay Brent na hindi man lang nagpasalamat. Pero hindi na siya nagreklamo pa. Pinagmasdan na lamang niya si Brent nang humigop ito sa kapeng ginawa niya. Aren't you going to have your own? Marahas siyang umiling at hindi na nagsalita pa. Matagal na kasi niyang itinigil ang pag-inom ng kape. Simula nang malaman niyang buntis siya, ay hindi na siya uminom ng kape. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kahit na sandali yun pero pakiramdam niya ay napakatagal. Ramdam niya ang pamamawis ng kanyang palad dahil sa tensyon sa pagitan nila ni Brent. Hindi niya sinasadyang mag-angat ng tingin, pero wala rin siyang balak pawiin ang tingin na magtama muli ang kanilang mga mata. Matiim ang titig sa kanya ni Brent at hindi niya alam kung anong nasa isip nito. Nang ibaba nito ang baso, hindi niya inaasahan ang lalabas sa bibig nito. You're twins. Am I the father?